Magandang araw sa lahat ng nakikinig sa inyong channel at mapagpalang araw din sa ating narrator. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Bernard. 49 anyos at tubong Mindoro at kasalukuyang nakatira dito sa Caloocan. Nagtatrabaho po ako sa isang malaking kumpanya malapit dito. Hindi ko na babanggitin pa kung saan dahil wala naman po itong koneksyon sa ikukwento ko. Ang ibabahagi ko pong kwento ay ang sarili kong naranasan sa isang aswang noong binatilyo pa lamang ako. Nangyari ang kwentong ito dekada 90 sa lugar kung saan po ako ipinanganak at lumaki. Doon nga po sa Mindoro. At sa pagkakatanda ko po ay nasa mga 16 na taong gulang ako ng panahon na ito. Konting pagpapaliwanag ko lamang sa tinitira naming bahay. Gawa lamang ito sa pawid at gawa naman sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero yung aming dingding. Panganay po ako sa aming 5 magkakapatid at dahil sa panganay nga ako yung kasama ng aking ama sa pagtatrabaho. Yung nanay ko naman ay merong maliit na tindahan ng mga gulay at isda. Kaya kahit papaano, nakakaraos naman po kami sa pagkain. Madiskarte naman po yung mga magulang ko at hindi kami pinapabayaan. Isang hapon, habang tinutulungan ko yung aking ina sa pagluluto, sinabihan ako ng aking ama na maaga akong magpahinga dahil maaga kaming pupunta sa palayan kinabukasan. Nang sa ganoon daw, ay malaki-laki raw yung magagawa naming trabaho bago sumapit yung tanghali. Sige po tay. Aagahan kong matulog para maaga rin akong magising bukas. Tugon ko sa aking ama. Hinagabihan nga matapos kaming kumain. Nagpahangin lang ako sandali at pumasok na rin sa aking silid para matulog. Noong sumapit yung madaling araw, nagising na po ako at pagkabangon ko, lumabas na rin ako ng silid para asikasuhin ang mga pagkaing babaunin namin ng aking ama. Nang madatnan ko nga po yung aking ina sa may kusina. Nagluluto na po ito at merong tinitimplang kape. Nay, ang aga po ninyo Dapat natutulog pa po muna kayo eh. Ako na po yung mag-aasikaso dyan. Wika ko naman sa kanya. Pero sinabi naman ng aking ina na siya na raw yung bahala. Dahil aalis rin daw ako kasama yung aking ama papunta doon sa palayan. At ang sabi pa niya, baka isara rin daw niya ng isang araw yung tindahan para sumama rin sa amin ni Itay. Maya-maya naman ay lumabas na rin ng silid yung aking ama. At nagwika itong magkape na muna umano ako. At tulungan yung aking ina na asikasuhin yung aming babaunin na pagkain. Ilang sandali lamang po yung lumipas. At pasado 4:00 na rin po ng madaling araw. Nauna na rin kaming lumabas ng bahay ni Itay. At inantay na lamang yung aking ina para makaalis na kami. Natuloy nga po yung plano ng aking ina na sumama. Maya-maya lang ay lumabas na nga rin po ng bahay yung nanay ko. Habang naglalakad kami papunta doon sa palayan, kung ano-ano po yung kwento ni nanay sa amin ni Itay, na hindi ko naman naiintindihan yung iba. Nasa parting liblib na daanan na po kami at wala nang kabahayan. Nang hindi kalayuan sa nilalakaran namin, ay may naaaninag akong babaeng naglalakad papasalubong sa amin. Naagaw nito yung pansin ko sapagkat tila ba hirap na ito kong maglakad. At sa tingin ko pa, matanda na rin po ito. Madilim pa kasi ng mga oras na yon. At tanging flashlight lamang yung dahilan kaya medyo maliwanag yung dinaraanan namin. Kung kaya't hindi ko pa malinaw na nakikita yung itsura ng matanda. Patuloy pa rin sa pagkukwentuhan yung aking mga magulang. At parang hindi man lang nila napansin yung matanda na papasalubong sa amin. Habang papalapit na nga sa amin yung matanda, nakalanghap ako ng napakabahong amoy na umaling-asaw. Yun bang parang may hinalukay na kanal
Parang ganun po na parang patay rin na hayop. Nang tuluyan na po naming malagpasan yung matanda, sandali ko po yung nilingon ulit. Hindi naman ako nakaramdam ng iba. Dahil normal lang naman ito na matanda sa paningin ko. Pero yung nakapagtataka lang ay kung bakit ganun rin po ito kaaga na naglalakad doon sa daan. At saan rin nga ba ito nanggaling? Hindi ko po kasi yun kilala Sinabi ko yun sa mga magulang ko nang makalayo na nga kami sa matanda. Narinig ko namang sinabi ng aking ama na nakita rin daw niya umano yung matanda na yon. Subalit wala naman daw kakaiba kaya hindi rin niya pinansin. Bakit naman po tay? Akala ko po talaga kanina ako lang yung nakapansin sa matanda na yon Wika ko pa nga noon. Nahalata ako na parang may kung ano lang din sa matanda na mas pinili nila na hindi na lang pansinin yon. Ang sabi pa ng aking ina, sa matagal na rin daw nilang paninirahan sa baryo, nung pagkakataon lang din daw nila nakita yung matanda na yon. Kaya't natitiyak nila na hindi taga-baryo yung matanda na yon. Marahil ay meron lang din daw pupuntahan na kailangan siyang maging maaga. Kaya kahit sa ganong oras ay naglalakad na po ito doon. Pagkatapos po noon, naglakad na lamang kami. Pero may bigla pong nabanggit yung nanay ko Parang pabiro lang pero ang sabi po niya baka meron lang daw talagang kakaiba sa matanda. Bali-balita rin daw kasi na merong gumagalang awok doon sa baryo namin. Parang uri daw po ng aswang. Yun yung pagkakasabi ng nanay ko. Napakunot noon naman ako noon at nagtanong kung totoo nga ba talaga yung awok at kung isa nga ba yung uri ng aswang. Gaya nga ng sabi ng nanay. Hay nako anak, wag nang maraming tanong, bilisan mo na lang dyan at baka balikan ka pa nung matanda. Segundang wika pa ng aking ama. Parang pabiro lang pero parang may laman Siya nga po pala, nang mga panahon po na ito, ay hindi pa ako naniniwala sa mga aswang. Kahit pa nasa liblib na baryo rin naman kami naninirahan. Simula pagkabata ko, wala rin naman kasi akong nababalitaang merong aswang sa baryo namin. Kung kaya't hindi ako naniniwala sa mga ganong klaseng nilalang. Naniniwala kayo sa mga ganyang nilalang, Nay? Hindi naman yan totoo. Sambit ko pa sa aking ina. Sinaway naman ako nito at nagwikang wag kong lakasan yung boses ko at wag ko raw banggitin ang salitang aswang dahil baka marinig umano ako ng nilalang. Bilisan ko na lamang daw yung paglalakad nang sa ganon makarating na kami kaagad sa palayan. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na nga rin kami sa palayan. Kaagad na nga rin nag-umpisa yung aking ama na magtrabaho samantalang yung aking ina naman ay inayos pa muna yung paglalagyan namin ng palay. Sa paglipas po ng mga oras, sumapit na po yung katanghaliang tapat at nagpahinga na muna kami at kumain sa malaking puno sa gilid ng pilapil. Habang nakatingin sa aming direksyon, bigla kong naalala yung matandang nakasalubong namin kaninang madaling araw. Dahil sa katulad ng matandang nakita ko ngayon ang kasuotan ng matanda kaninang madaling araw. Napaisip naman ako ng panandalian at napawika sa aking sarili na baka nagkataon lamang na magkapareho sila ng damit. Sumandal na nga ako sa puno at ipinikit na nga rin yung aking mga mata. Mga 10 minuto siguro yung nagdaan at narinig kong nagsalita yung aking ama. At ang sabi nito ay tumayo na umano ako at bumalik na kami sa pagtatrabaho. Kaya iminulat ko na yung aking mga mata at tumayo na nga rin. Nakita kong naglalakad na pabalik sa pwestong paggagapasa namin yung mga magulang ko. Kaya sumunod na lamang din ako sa kanila. Nung sumapit na nga rin yung hapon, narinig kong nagwika yung aking ina na sumasakit raw ang kanyang sikmura. Kaya magpahinga na raw muna kami sandali. At sinabi naman ng aking ama na umuwi na lamang kami, total hapon na rin naman, para makapagpahinga na rin yung aking ina sa bahay namin. Anak,
Ikaw na yung magbitbit ng mga gamit natin ah. Aalalayan ko lang itong nanay mo. Masakit raw talaga yung kanyang sikmura eh. Baka napagod talaga. Wika pa ng aking ama. Sige po tay. Ako na po yung bahalang magbitbit ng mga gamit natin. Tugon ko naman. Kaagad ko na ngang niligpit yung mga ginamit naming karet at pati yung ibang gamit at nilagay po yun sa bayong. Pagkatapos ay naglakad na nga po kami pauwi sa bahay namin. Kinagabihan, patuloy pa ring sumasakit yung sikmura ng nanay ko. Kahit pinahira na rin po yun ng langis ay hindi pa rin yun nawawala. Naririnig ko namang nagwika yung aking ama na marahil ay meron lamang daw itong nakain na hindi maganda. Kung kaya't sumakit yung kanyang tiyan dahil baka hindi raw ito natunawan. Ewan ko ba? Kung meron akong nakain na hindi maganda, di sana sumakit rin yung tiyan ninyong dalawa. Dahil pare-parehas lang naman tayo ng kinain kanina. Wika pa nga ng aking ina. Itutulog ko na lang ito. Hayaan mo na lang. Baka mamaya lang at mawawala na rin ito. Wika pa ng aking ina kay tatay. Ilang oras pa nga yung nagdaan. At nung patulog na rin sana ako, meron po akong narinig na mahinang tunog sa bubungan ng bahay. Na para bang merong dahan-dahang naglalakad doon nang sa ganoon ay hindi ito makalikha ng ingay na parang nag-iingat na baka marinig ito. Maya-maya pa ay meron namang kumakalmot sa dingding ng bahay namin na para bang nagpupumilit na po itong makapasok. Doon na po ako kinabahan dahil hindi naman ganun katiba yung bahay namin, kung kaya't marahan po akong bumangon at tinungo yung silid ng mga magulang ko. Nadatnan ko po doon nagising na rin pala yung aking ama. Sumenyas po itong wag akong maingay. Pagkatapos ay tinuro po nito yung nilalang na nag-iingay sa itaas ng bubungan. Magmadali ka. Kumuha ka ng asin sa kusina. Dalhin mo na rin yung itak pero wag na wag kang lilikha ng ingay, maliwanag ba? Wika pa noon ng aking ama. Dahil malinaw na nga po naming naririnig na palipat-lipat po yung nilalang mula sa bubungan, pati na rin sa mga dingding na parang naghahanap talaga ng mapapasukan. Kahit na nakaramdam ako ng takot, pagtango pa rin yung naitugon ko sa aking ama. At pagkatapos ay dali-dali nga po akong pumunta sa may kusina at agad na kinuha yung isang garapon ng asin, pati na rin yung itak na nakasukbit sa gilid ng bintana. Matapos ko nga pong kunin yon, kagad na rin akong bumalik sa silid na aking mga magulang. Nang mga sandali na yon, ay tulog na tulog pa rin po yung aking ina at para bang hindi man lang nito naramdaman na meron nang nag-iingay sa bubungan ng bahay namin. Tumayo naman ang aking ama pagkaabot ko ng itak pati na rin ng asin. Tapos marahan po siyang naglakad papunta sa may bintana. Naroon na po kasi yung ingay na nagkukot-kot at pilit na binubuksan yung bintana. Binulungan po niya ako. At ang sabi nito, sa pagbilang raw niya ng 3, ay buksan ko raw kaagad yung bintana dahil sasabuyan daw niya ng asin kung ano man yung naroon. Tumango naman ako at marahang lumapit sa bintana na sa mga sandali po na iyon ay sobrang lakas na rin ang kalabog ng aking dibdib. At naririnig pa rin namin yung mahihinang ingay sa may labas ng bintana na hindi ko mawari kung ano nga ba yung nandoon na para bang hayop na hindi ko maintindihan, na parang huni ng uwak, parang ganun po. Nung sumenyas na nga ng 3, yung aking ama, mabilis ko nga pong binuksan yung bintana. At pagkabukas ko ng bintana, ganun na lamang yung takot na naramdaman ko nang biglang tumambad sa amin ang isang nakakakilabot na matandang babae na animo yung mga paa nito ay naroon sa may bubong ng bahay. Talagang pabaliktad po. Yung ulo po nito yung nasa ibaba, habang kitang-kita ko naman na yung kanyang mga paa parang nakakapit po doon sa may kahoy, sa may bubungan.
Bumungad sa amin ang nagbabagang mga mata nito na namumula na at malapusang itsura. Dahil mabalahibo po yon at medyo maitim rin. Dahil sa ako nga yung nasa tabi ng bintana, kamuntika na po nito akong mahablot nung binuksan ko yon. Mabuti na lamang at hinatak nga po ako kaagad ng aking ama at mabilis niyang sinabuyan ng asin yung aswang na yon at sinubukan rin po niyang tagain. Ngunit tumatama lamang po yung itak sa may bintana sa kadahilanang mabilis na pong tumalon yung aswang. At kasing bilis po yon ng hayop kong kumilos. Pagkalapag po nun sa lupa, mabilis na po yung tumakbo. Hahabulin pa sana ng aking ama yung aswang na yon. Subalit nagising na rin po yung aking ina. At talagang kinabahan po ito na ayaw po niyang palabasin yung aking ama. Nangangatog po yung buong katawan ko noon. Kitang-kita ko po kasi na nung tamaan po ng asin, yung mukha ng aswang, parang umuusok po yon at gano'n na lang po yung kanyang paghiyaw na parang nasaktan po siya nung dumampi na sa kanyang balat yung asin. Dali-dali nga pong nilapitan ng aking ama yung nanay ko at tinanong kung okay lang ba ito. At ilang minuto lang po yung nakalipas, narinig na rin po namin na sumigaw na rin yung kapitbahay namin. Doon na nga rin po nabulabog yung halos lahat ng mga kapitbahay namin dahil sa mga sigawan. Nagkalansingan din po yung mga gamit na mula sa aming kapitbahay na para bang nataranta na rin po yung mga ito. Kaya lumabas nga po kami para alamin kung ano pa yung ibang nangyari. At nung pinuntahan po namin yung kapitbahay, ang sabi po ng isa, meron daw siyang nakitang tumatakbong kakaibang nilalang na dumaan daw sa may gilid ng kanilang bintana. At hiyaw raw ito ng hiyaw na para bang nasasaktan. Ang sabi naman ng isa pa, kakalabas lang din daw niya ng banyo sa may katabi lang ng kanilang bahay nung makita rin niya yung parehong nilalang na mabilis raw na tumatakbo papunta sa may kakahuyan. Kaya doon na nga po nataranta yung lahat at sinubukan po naming halugugin yung lugar. Pero wala na po kaming naabutan. Yung mga kalalakihan po, kanya-kanya na rin pong bitbit ng mga itak. Nilibot po namin yung paligid pero wala na po kaming naabutan pa. Masyado po yung mabilis. Simula po ng araw na yon, nagkaroon na rin po ng kuro-kuro sa baryo namin na meron daw talagang gumagalang aswang sa baryo namin na wala raw pinipili kahit matanda man o bata, basta't pwede niyang biktimahin. Para makasiguro, ay nagpunta nga rin po kami sa albularyo para patignan yung nanay ko. At ang sabi po nito, mukhang yung nanay ko raw yung nakursunadahan ng aswang. Hindi raw nakakapagtaka na puntiryahin yung nanay ko ng aswang dahil nagdadalang tao daw po pala ito. Hindi pa po kami naniwala nung una at pinatignan din po namin sa doktor kinabukasan. At kumpirmado nga po na nagdadalang tao talaga yung nanay ko. Kaya pala siya talaga yung pinuntirya ng aswang na yon. Pero naging maayos naman po yung lahat pagkatapos nun. Kaya dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po.